lipunan, alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Smith Cove, Cruise Terminal, Seattle, Washington. Wala pang barko. Maaga pa kasi, Yung lawak 5:48 ng nung umaga. consequence na kanyang nagawa. Alas 6 papasok ni Mrs. Doon sa discretion. Medyo naaga lang kami kasi wala kami Sa dinaanan. atin ang Corte Suprema sa magitan ng pagkagawan niya ng Pauwi na ako. Inahatid ko na si Mrs. Mr. President, Your Honor, Early morning road trip, Seattle, ang Washington. magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o tinatawag natin heinous crime, ang burden of proof yung Estado, ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. So nakapataw po Mr. President sa pananagot ng Estado. Kung ikaw ang prosecution, ikaw ang mananag, dapat sana patunayan ng bata wala pa po akong discretion. Ang totoo niyan, hindi ko po kayang timbangin. Hindi ko po talaga alam na ganito po pa lang mangyayari. So sasabihin ng korte ngayon, walang discretion, ligtas na naman. Ngayon tutulong po yung social worker doon. Hindi natin alam kung anong pamantayan na gagamitin ng social worker. Hindi po natin sinasabi, Mr. President, Your Honor, na wala pong kakayanan ng social worker. Ngunit napakarami pong isasaalang-alang doon para talaga mapagtibay mo na walang kakayahan talaga yung bata. Na yung kanyang ginawa ay wala pa siyang kamalayan. Pero hindi finding sa korte yun. In the final analysis, Mr. President, Your Honor, ang magpapasa ito. O sige, palagay ko. May discretion, sabi ng korte. Pero sinasabi ng batas ngayon, na yun po yung dinanais nyo susugan, tama naman po kayo. Po, palabas na tayo ng Pier 91. Makilala natin kung anong mga consequences na pagkagat mo. At pagkatapos, Maaga pa, wala pang alas 6. Palabas na tayo ng gate ng Pier 91. Batas na ngayon ay sapat para dun sa consequence na nagawa. Napatunayan na may discretion. O sinabi ng batas, sige, mandatorily you will be confined at the bahay pag-asa. Pero yung pong bahay pag-asa, rehabilitative po yun. Hindi po yung punitive na kakaya po ng mga... Kukunin natin itong West Galler Flyover. Nawa kayo sa mga batang gumawa na kaya pinaghiwalay po ninyo sila. Survivors of the Church of Latter-day Saints. Wala dito yung kanyang You can now file dito yung kanyang cellphone. receive up to $17,000 in compensation. Wala Will po. this government's private is free and be the first step toward finally getting justice. Now, you're still unsure that's many survivors don't come forward right now. Not because they don't want to, but because they're afraid they won't. Cellphone. That too much time has passed, or that they'll be forced to relive everything. But here's what most people don't realize. This process was built to protect survivors, not re-traumatize them. You don't need physical proof to bring a claim forward, and there's no cost to check if you qualify. The best part is, Kagaya nga po sinasabi kanina, Senator Ano po tayo sa Elliott Avenue. recidivist na yun. Papunta tayo downtown. Mga 7 years. Ang ako naman, sa Apollo kanina, 8 taon lang na nagawa. 10 taon lang na. Ano bang ibig natin sabihin? Dilim pa. Yung modern approach po kasi, Mr. President, hindi na po binibigyan. Ang importante, kailangan po makita. Tingnan po natin kung maganda ang meron siya video nitong Insta360. Nabili natin ito may na yata isang buwan hindi ka pang ginagamit at nahihirapan ako mag-edit pagka ito ginamit ko. Pero pagka ganitong normal lang na kahit 7 years old dapat mga video yung Mr. President, ay kung may naniniwala parang GoPro lang ang style Mr. President, na isasaling ko sa Opo. kuan Yan po talaga ang sa buong nating pananampalataya. iMovie
Katulad po ng Pero pagka yung mga sa amin pong patrol. yung Alam niyo po. yung 360 na Lagi ko pong sinasabi, mood, bakit nawala hindi ko na sa mapagaan atin eh. ang youth. Sayang lang yung dapat Dati pala po kasi binili ko yung boy parang scout GoPro tayo, na lang na nung araw. Hindi ko alam bakit Insta360 nawala Pro. yun. Advance O kaya na tayo yung noon eh. Insta- Nandun na tayo eh. 360 Kasi Pro kung Pro sasabihin 2 ko yata sa akin yung na isa. sapat ba para sa mga nakagawa ng Ay, alam, mahal eh. yung dadalhin sa bahay Pagka pag-asa. komplete, kulang-kulang na lang $500. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niya sa Camarines Norte, nung pinala yung mga natin at pumatay sa Delphi, sa kanilang pinunti at ginawa nila po saksi. Hindi ko talaga ako makapaniwala. Iyan lang ang gagawin ko. Kaya sa mga bata yan, ganyan lang i-interview nyo. Ni anytime pwede kumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito yan lang. Ayan lang po talaga. Sinasabi ko patat. At sinabihan pa ako, ang ganyan lang po tayo. Hindi nyo po pwedeng tanongin. No? Ako lang po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanongin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng. Wala akong talaga. Hindi ko pwedeng. Kasi under minister. So yun lang po ang makikinig ngayon. Ang hinanakit ko po sa totoo lang, mahal na patro, ay bakit naman Ito po, Western Avenue na ito. ang nakagawa ng karuman po, Tapos dyan sa may stoplight, kakatuhin pa ba natin? anyway, Bakit? Ibig Oh, sabihin, hindi ba okay, tayo agree. makaisip ba ang paraan na tayo Anyway. gumawa ng youth detention center na maramdaman man lang ng bata na siya po ay nangulungan, hindi na kasama kaming matatanda. Kasi ako po mismo, naniwala nun, hindi dapat kasama ang matanda. Kaya lang, kung iwan namin ang paluan, ay patay. Ang sinasabi ko lang po, hindi pa rin mainam. Dito tayo- Kasama kami ng mga matatandang ilan. dito tayo kakanan sa Meron lang tayo yung detention center na nandun po nakapaloob. Dahil sinasabi po doon na yun. Second Hindi lang Avenue. nabatas, na naandun doon yung loob, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Pilipinas. Ibang usap Third naman po Avenue, yan, Beto nga. dahil sa naman po yan. Nabigyan pa po Go, tayo go, ng go. award ng DDC. Second Avenue pala ito. Gawa ng rehabilitation dyan sa loob at tinapos. Ito yung normal kong dinadaanan. Ang ibig ko lang po Teka, minsan kasi kaya nadadaan tayo dun sa ilalim ng monorail. Sa rehabilitation. Pagka yung ating yung nakikisakay na hatid natin doon sa may Ako, Mr. President, ang gusto ko sa may Westlake. ay makilala sana ng bata at nagagawa nga siya at meron nga siyang discernment kung gawin niya Yan, yan. stop tayo. Ay sa sarili niya mapanagutan niya yon. Opo. Baka sakaling kahit na mura ay pag-asa. At pagkatapos ng isang Mabagal lang mag-respond sa record. Nagulat yung social worker at doon ay pagtitibayin niya. Kaya na maaaring kailangan naka-on okay na lang po siya ito. lagi. Ayos na po ito kung pwede na siyang ma-reintegrate sa ating lipunan. Doon lang po ba tayo nakabali doon sa report niya? Gaano po katotoo yung report Water niya? is Kung tinatanong mo rin ang Mr. President, kompleto po ba yung process? At Nung Second siya'y makalimutan Avenue. Sa unang araw hanggang Pasout tayo, pasout. hanggang sa ika-isang daang o ika-1 Tahimik niya pa. doon ay talagang Tahimik lutong-lutong na tahimik pa ang umaga dito sa Seattle. May mga homeless na naman pala dito sa kalsada. Sa pagpagiging isang mabuting tao na niya, makapagsimula siya, makabalik sa ministry ng ating lipunan. Di ba po yun? Opo eh. Mr. President. Opo eh. Yun po yung Ayun, oh, dami rin homeless sa kanan. Bata pa lang alam na niya accountability, kung ano yung ginawa niya. Alam mo na hindi dapat alam nyo, ito po sinasabi ko. Mainit pa kasi. Pagka winter time Yung po sa batas kasi pagka pumapasok sila sa mga parang probation din naman po lang. mga chapel, ay sa mga church, Wala naman po akong kontra doon. Doon lang sa mga shelter. Pero pagka ganitong summer, Karuman po man. gusto nila nandiyan sila sa labas eh.
Kwentuhan lang ang buhunan ko pala. Pag ako'y pumatay na tao, ng rape, bata, ang mangyayari sa'yo, ang buhunan mo lang pagdating mo sa bahay Pag-asa, kwentuhan lang. Wala kang gagawin, kundi makikipagkwentuhan ka lang doon sa lahat ng mga ibibigay sa'yo ng gobyerno, sa mga programa doon, pero hindi ka nagpapayat ng kasalanan mo. Eh, importante po sa lahat, yung magbayad ka ng kasalanan mo. Sa murang edad, maintindihan mo na kailangan mong magbayad ng kasalanan pag Labag sa batas, anong taon po ba kayo? 10 taon po. Napakaswerte po ng intervention na ginawa ng ating bansa sa inyo. Sapagkat sa kabila ng maaga po ninyong pagkakalabag ng ating mga batas, ngayon po ay kausap ko na kayo bilang isang senador ng ating bansa. Hindi ba tama na kagaya po ng inyong inaasam, lahat po ng ganun siguro kamurang edad ng mga kababayan natin o mas murang edad pa sa inyo ay kung tinapatan ng mga intervention ng mga reform at rehabilitation para sa isang bata, hindi sana lahat Sorry. ng batang Pwede ko maliwanag. Utang ay pa. Ilang sinabi, tama po. Ito, Madison. Tama din po. Saka, Nandiyan ang estatwa ni Pato. siguro po kung meron na po talagang napanood na Ito, Maria. Pwede din dyan. Ano po ba yung panahon ninyo? Okay. talaga pong malobo po tayo, patron. Talagang Panahon na rin po ni Senador Tulfo yung panahon ninyo. ay magkaitag lang naman po. Pero talaga po meron naman po ako biography, nabasa po nila, nakikita po nila talagang na-involve po tayo sa murang edad. Kaya lang po nakikita ko po yung sarili ko kasi dito. Kung nung murang edad ako po ay na-disiplina na, baka hindi na po ako nakulong. Ang nangyari lang po kasi dahil yung araw, dahil ako po ay anak ng gobyerno doon, siyempre po kung nakagawa ka ng kasalanan, para ka na rin may batas na po. Ganun yan, naman. Pero po ang nangyayari. Kaya habang ikaw ay nakalulusot hanggang sa naging bata ka ng presidente nung araw, si Robin Padilla, bata yan ni Fidel Ramos, huwag niyong galawin. Hanggang na ayang ka pa ulit, dire-diretso ka pa hanggang isang araw, tinamaan ka talaga ng ops, ayan na ang sintensya mo. Babayaran mo na yung kasalanan mo. Talagang listahan na kapag ito ang lahat ng mga bagay na ito ay present habang ginagawa mo o nagawa mo ang paglabag na ito, siguradong meron kang discernment Tayo at sa hindi ka Jackson. makaliligtas sa batas Kita yung kahit ang gulang mo pa King ay Street 8 Station. o maaaring 9 o 10. So in Itong consequence sa kaliwa po ito, Mr. yung President, kung gaano Union ka Station. kamurang edad, importanteng lilitaw Diretso lang tayo. Make my payments every month, but my debt never moves. I had over $10,000 in credit card debt, and it felt like I was on checks and running, going nowhere. Then I found National Debt Relief. Ginamit niyang, ano mo, para makagamit mo sa sandante. Bukas seryoso na sa sandante, pero para yun ay makagamit mo. Ako sa tagal natin pagkakasama sa impilan, hindi na makakita magalit siya, di ba? Hindi lagi po, no? Yun, hindi yan galit, di ba? Hindi po. Kanina, parang hindi niya napigil yung kanyang sarili, pero sa sinasabihan, sino ba yung sinasabi niya, napakakulang yung tao yun? Eh, baka yan yung nagmamariwana yan sa Senado mismo. Kaya, baka mo nagkamal, ba't yun pa nagmariwana sa Senado? Eto may statement na inilabas eh. Ang ano pa lang yan eh, ang pinatutungkulan ay Tayo sa paon ni Senador Robin Hood Padilla. T-Mobile. Oo. Luminsfield sa kanan. Banyo data, nangangarinyaso yung amoy. Pasok tayo ng van. Pasok tayo ng
talagang malalaman mo sa isang lugar. Oo. I-5. Sa comfort room naman ata, sa opisina ba? Sa comfort room. Ito, may statement na po ang Senate Secretary. Yung kaliwa, mas maganda doon sa kaliwa kung I-90 ka. Or, papuntang I-5 South ka. North. Dito sa kanan kung I-5 South ka. Opo, upon the instruction of Senate President Francis Chis Escudero, I directed the Office of the Sergeant at Arms to immediately conduct an investigation into the matter. Today, August 14, the OSAA has submitted its report on the incident. As instructed by Senate President Escudero, we have provided a copy of this report to the Office of Senator Robin Hood Padilla for their information and appropriate action. Wala na natagkapan na ginawa natin. Speed 40. Yes, anong secretary. So, ano na bukas ng mga investigador? Mukhang kaya nila ipinapaalam kay Senator Padilla. Ang sabi niya Ito na, papasok na tayo sa I-5. Meron ng ano? Exit 2A, papuntang South I-5.